Magandang araw mga kaibigan, ngayon ay ikukwento ko ang isang action, war at thriller film na may pamagat na si Su. Si Atami ay isang veteranong sundalo na nagpasyang mamuhay ng malayo sa digmaan upang maranasan ang katahimikan. Nagpasya siyang maghanap ng ginto kasama ang kanyang alagang aso at kabayo. Naghukay siya ng naghukay, ngunit lumipas ang mga araw ay hindi pa rin nagbubunga ang kanyang pagtatrabaho. Sa malayo ay tanaw niya ang matinding labanan, ngunit wala na siyang balak bumalik pa sa magulong buhay. Isang araw ay higit pa sa gintong kanyang inaasahan ang tumambad sa kanyang hukay. Ganun na lamang ang tuwang naramdaman ni Atami dahil sa wakas ay natupad ang kanyang pangarap. Sumunod na araw ay isinakay niya sa kabayo ang nakuhang ginto at naghanda na upang bumalik sa bayan. Sa kanyang paglalakbay ay nakasalubong niya ang grupo ng Nazi, ngunit hindi niya pinansin ang mga ito. May bihag na mga babae ang mga sundalong Nazi na kanilang pinagsasamantalahan. Lumabas ng sasakyan si Wolf at umakyat ito sa tangke kung nasaan ang commander na si Bruno. Babarilin sana ni Wolf si Atami, ngunit pinigilan ito ni Commander Bruno. Nang makalayo na ay nakita ni Atami sa daan ang mga bangkay ng sundalong pinatay ng Nazi. Sa unahan ay nakita niya ang ilan pang sundalong Nazi na nag-aayos ng nasirang sasakyan. Pinababa ng kabayo si Atami ng sundalo at nais ng mga itong tingnan kung ano ang kanyang dala. Inutusan niya ang kanyang aso na lumayo sa kanila kaya't binaril ito ng sundalo. Buti na lamang at hindi ito tinamaan. Nakuha ng mga ito ang ginto kaya't ganun na lamang ang tuwa ng mga sundalo. Subalit sa oras na iyon ay hindi na makapagpigil si Atami at mabilis niyang sinaksak sa ulo ang kalaban. Inagaw niya ang baril ng isa pagkatapos ay tinadtad ito ng saksak. Sinubukan siyang atakihin sa likod subalit gamit ang baril nito ay tinapos niya ang buhay ng lalaki. Narinig ng mga naunang sundalo ang putukan kaya't nagpa siyang bumalik ang grupo. Hindi makapaniwala ang mga ito na mauubos ang kanilang mga kasama. Nakita ni Commander Bruno ang ginto, kaya't nagpa siya itong habulin si Atami. Nang kanilang makita ay niratrat nila ito ng machine gun at ginamitan pa ng kanyon. Hinayaan ni Commander Bruno na tumakas si Atami dahil patungo ito sa lugar kung saan ay nagtanim sila ng mga bomba. Natapakan nga ng kabayo ang bomba, kaya't madali na para kay Commander Bruno na makuha ang ginto. Hindi naman napuruhan si Atami at ganun na lamang ang kanyang kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang kabayo. Napansin ni Atami ang mga bombang nakatanim at agad niyang pinulot ang nagkalat na ginto. Dumating ang mga sundalo at hinayaan siyang pulutin ang mga ginto upang hindi na sila mahirapang ipunin ito. Dinampot ni Atami ang isang bato at pinasabog ang bomba bago pa man siya mabaril ng kalaban. Nagpaulan ng bala ang mga sundalo, ngunit ginamit ni Atami ang kanyang panghanap ng ginto bilang depensa. Inutusan ni Bruno ang sundalo na hanapin ang bangkay ni Atami, ngunit isang bomba ang pinalipad ni Atami. Pumili ng dalawang sundalo si Bruno at inutusan itong sa gilid ng kalsada dumaan upang maiwasan ang bomba. Subalit hindi pa nakakalayo ang dalawa ay naapakan na nila ang bomba. Pumili ng dalawang babae ang sundalo habang nakita naman ni Commander ang dogtag ni Atami. Nagpa siya ang babaeng si Aino upang maging pain. Ginamit ang dalawang babae bilang pain upang hindi masabugan ng bomba ang tangke. Nakatanggap ng utos mula sa General si Wolf na tumungo sila agad sa Norway. Ayon rin sa General ay ang nakuha nilang dogtag ay pagmamay-ari ni Atami Corpi, isang Finnish commando na kinakatakutan ng Russian Army. Nasa 300 Russian ang napatay ni Atami kaya't binigyan itong codename na Immortal. Alam ni Bruno na matatalo na rin sila sa digmaan, kaya't kailangan niyang makuha ang ginto para hindi sila maparusahan ng kamatayan. Sa kabilang dako naman ay nagpahinga si Atami sa isang abandonadong sasakyan at tinanggal ang bala na nasa kanyang sugat. Nahanap si Atami ng kanyang aso habang papalapit na rin ang mga sundalong Nazi. Nagtago si Atami sa ilalim ng sasakyan, ngunit alam niyang mahahanap siya ng alagang aso ng kalaban. Pinilit niyang kumapit sa dumaang sasakyan at binutas ang tangke ng gasolina. Napansin ng mga sundalo ang natapong gasolina, kaya't ipinatigil nila ang sasakyan. Nabasa ng gasolina si Atami at nagmadali siyang tumakbo papalayo habang binabaril ng kalaban. Tinamaan siya at doon ay pinakawalan ng kalaban ang dala nilang aso. Subalit sinilaban niya ang sarili at tumalon sa tubig habang pinapaulanan ng bala ng mga sundalo. Nag-abang ang mga sundalo sa muling paglitaw ni Atami at binaril ito. Inakala nilang namatay na si Atami kaya't sumakay ng bangka ang mga sundalo upang hanapin ang ginto. Sumisid ang unang sundalo subalit ginilitan ito ni Atami sa leeg at hinigop ang hangin nito. Iniutos ng commander na sumisid ang isa pang sundalo, ngunit makikita na lamang na humalo sa tubig ang dugo ng sundalo. Natakot ang natirang sundalo sa bangka,
dahil nakita nito si Atami kaya't iniutos ni Bruno na patayin ito. Nakatawid sa kabila ang nasabing sundalo, ngunit pinatay na ito ni Wolf. Doon ay muli nilang nakita si Atami kaya't niratrat siya ng machine gun habang ginamit na panangga ang katawan ng namatay na sundalo. Inakala ni Bruno na matatakasan na sila ni Atami, ngunit dumating ang alagang aso nito na magagamit nila upang hanapin ang matanda. Nagpatuloy ng paglalakbay si Atami, ngunit nakarating siya sa isang bayan na sinira ng mga sundalong Nazi. Nakahanap ng lugar na maaaring pagpahingahan si Atami at doon niya balak magpalipas ng gabi. Dumating ang kanyang aso na nilagyan ng pasabog ng mga sundalo, buti na lamang at nagawa niya itong maitapon. Subalit sa pagdilat ng kanyang mata ay nakita niya ang mga sundalo at ngayon ay papatayin na siya sa utos ni Bruno. Binitay ng mga ito si Atami at nagbigay galang sa hindi na gumagalaw nitong katawan. Kumuha ng isang ginto si Bruno at inilagay ito sa bulsa ni Atami. Umalis ang mga sundalo at dito ay pilit na inabot ni Atami ang isang bakal. Isinaksak niya ito sa kanyang sugat upang hindi siya tuluyang mamatay sa pagkakabitay. Dahil dito ay hindi tuluyang namatay si Atami hanggang sa dumaan ang isang eroplano na dahilan upang magising siya. Bumaba ang dalawang piloto ng eroplano upang maghanap ng gas. Nalaglag si Atami kaya't lumapit sa kanya ang isang piloto. Napansin nitong buhay pa siya, kaya't iniutos ng isa pa na barilin si Atami at ang aso nito. Sinipan niya ang lalaki, dahilan upang mabagok ang ulo nito. Lumapit rin ang isa pang piloto sa pag-aakalang si Atami ang nakahandusay. Subalit mula sa likod ay lumabas si Atami at inataki ang piloto. Hindi matanggap ni Atami na kinuha ang pinaghirapan niyang ginto, kaya't ngayon ay nagdesisyon siyang habulin ang mga sundalo. Tinahin niya ang kanyang mga sugat, kaya't ganun na lamang ang takot ng sundalo na nakita ang kanyang ginawa. Pagkatapos ay ginamit niya ang eroplano ng dalawang Nazi upang hanapin ang mga kasama nito. Samantala natigil ang paglalakbay ng mga sundalo dahil nasa kanilang daanan ang eroplanong ginamit ni Atami. Nilapitan ng dalawang sundalo ang eroplano at ikinagulat ng mga ito dahil natagpuan nila ang lubid na ipinangbitay nila kay Atami. Nakaramdam ng takot si Bruno at nagmadali nitong inutusan ang lahat na umalis na roon. Narinig ni Aino ang usapan ng mga sundalo tungkol sa maalamat na si Atami kaya't napangiti na lamang ito. Alam ng babae kung paano pinatay ni Atami ang daan-daang Russian Army at nagbabala itong hindi rin makakaligtas ang mga sundalong Nazi. Sa oras na iyon ay bigla na lamang tumumba ang isang sundalo na nagbabantay sa mga babae at nahulog ang isa pa. Masyadong maalikabok ang daan kaya't nasagasaan ng tangke ang lalaki. Pumasok ng truck si Atami at ibinigay kay Aino ang baril ng sundalong kanyang pinatay. Umakyat ng bubong si Atami at pinatay niya ang driver ng truck. Muli ay nakita na lamang ng dalawang sundalo sa likod ang bangkay ng kanilang kasamahan. Inutusan ni Atami si Aino na itigil ang truck kaya't nagawa niyang makalipat sa tangke. Nagulat ang isang driver ng truck dahil si Aino ang nagmamaneho at doon ay niratrat ng mga kababaihan ang mga sundalong umabuso sa kanila. Inutusan ni Bruno ang driver ng tangke na bilisan ang takbo, subalit sa itaas nila ay sinusubukan ng pumasok ni Atami. Agad na tinigil ang tangke, kaya't nahulog si Atami. Hindi siya tinamaan ni Wolf at nakasakay sa likod ng tangke, dahilan upang magpambuno ang dalawa. Nahulog ang dalawa sa kalsada, kaya't pinahirapan ni Atami si Wolf. Dumating ang dalawang sundalo at nakilala ng dalawa ang alamat na si Atami kaya't nagmadaling iniligtas ng dalawa ang kanilang sarili. Kinuha ni Atami ang sasakyan at iniwanan si Wolf na noon ay nanginginig na sa takot. Dumating ang mga babaeng ginawang parausan ni Wolf at ang mga ito ang magdidesisyon sa kung anong gagawin sa kanya. Samantala nakarating naman ang tangke sa kinaroroonan ng kanilang general at pinatay ni Bruno ang kanyang huling tauhan. Sumakay ang dalawa sa eroplano habang papalapit na rin si Atami. Pinagbabaril niya ang dalawa kung saan ay tinamaan ang general at ginamit niya ang palakol upang sumabit sa eroplano. Inakala ng dalawa na naiwan si Atami, ngunit nagpumilit pala itong sumakay sa eroplano. Muntik na siyang mahulog buti na lamang at nakakapit siya sa gulong nito. Nagawa niyang butasin ang sahig kaya't narinig ng dalawa ang ingay ng paghampas niya. Paglabas ni Bruno ay agad itong sinalubong ni Atami. Naglaban ang dalawa subalit nanghihina na si Atami dahil sa kanyang mga natamong sugat. Pinahirapan ni Bruno si Atami at isang karangalan para sa kanya ang patayin ang isang alamat. Sunod-sunod na suntok ang ibinigay ni Bruno subalit nagtataka ito dahil hindi pa rin sumusuko si Atami. Bumagsak siya malapit sa bomba kung saan ay nagawa niyang itali si Bruno at inihulog ito kasama ang bomba. Sumabog ang bomba at kitang-kita ito ni Atami mula sa eroplano. Napansin niyang patay na rin ang general dahil sa tama nito kaya't pabagsak na ang eroplano.
Kinuha niya ang ginto at naghanap ng parachute subalit wala siyang makita. Itinali na lamang niya ang kanyang sarili at naghanda sa pagbagsak ng eroplano. Samantala nakita naman ng mga sundalo ng Finland ang mga babae sakay ng tangke at dala ng mga ito si Wolf. Samantala ay makikitang buhay pa rin si Atami dahil bumagsak ang eroplano sa tubig at putikan. Dala ang kanyang ginto ay muli siyang maglalakbay upang maghanap ng bayan. Nahanap rin ulit niya ang aso at ngayon ay tutungo siya sa isang bangko upang ideposito ang ginto. Hindi makapaniwala ang mga tao sa madungis na si Atami at maging ang teller ay natakot sa kanya. Inilabas niya ang ginto at humingi siya ng pera na katumbas ng halaga nito. Dito po nagtatapos ang video at kung nagustuhan nyo ay maaari kayong mag-iwan ng like para makatulong sa channel. Salamat sa panunood at hanggang sa muli.